Stability manometer. Ang stability ay ang kakayahan ng barko bumalik sa tuwid kapag ito ay bagyang tumagilid. Number 1, keel. Ito ang pinaka-ilalim ng parte ng barko. Ng lahat ng vertical measurement ay stability ay galing sa keel. Number 2, center of gravity. Ito ay point na kung saan nag-a-act pababa ang bigat ng barko. Example, kung naglagay ka ng mabigat na cargo upper deck, tataas ang G, kaya bababa ang stability ng barko. Number 3, center of buoyancy. Ito ay number 3, center of buoyancy. Ito ay point kung saan nag-a-act tataas ang buoyancy force ng tubig na tatagpuan ng gitna ang underwater volume ng barko. Example, kapag tumagilid ang barko sa kanan, lipat ang B sa kanan, kaya may pursang bumalik ang barko sa matuwid. Ito ay meti-center. Ito ang point kung saan nag-intersect ang vertical length ng kapag ang barko ay bahagyang tumigilid. Example, isang barko na may malapad na hull, mataas ang L, kaya mas stable ito sa small angle of sail. Ang number 5, metacentric height. Example, explanation. Ito ay distansya sa pagitan ng J at M. Ito ang pinaka-importanteng sukatan ng initial stability. Number 6, km. Distansya mula KL pupunta sa metrocenter M. Depende ito sa angles sa barko at draft. Example, sa hydrostatic table, makikita ang km, diba, km 8.5 m para sa isang centen draft. Number 7, kg. Explanation. Distansya mula keel papuntang center of gravity. Depende ito sa loading condition. Example, kapag binaba ang cargo sa lower hold, bababa ang kilogram, kaya lalaki ang GM at magiging mas stable ang barko. Number 8, righting arm. Explanation. Ang horizontal distance sa pagitan ng G at B kapag ang barko ay tumagilid, ito ang dahilan kung bakit bumabalik sa tuwid ng barko. Number 9, righting moment. Explanations. Ito ang pawirsang nagbabalik sa barko sa upright position. Righting moment, displacement GG. Example, kung displacement 10,000 tons at 0.3 m, righting moment 3,000 ton meters.